And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta po kayong lahat mga kapatid? Napakabilis po ng araw natin mga kababayan. Araw na po ng Sabado ngayon, ika-16 na po ng Agosto, taong kasalukuyan. Parang kamakailan lang yung Lunes, no? Sabado na agad. At ngayong hapon na ito mga kababayan ay meron po akong dalang pasabog sa inyong lahat. Na kung saan mga kapatid, nako, pati kayo siguro mga kababayan ay matutuwa dito. Dahil sa wakas mga kapatid, President Bongbong Marcos Jr. pinitik na po mga kababayan itong si Chis Escudero. Kasama na mga kapatid itong kanyang mga alipores na mga senador. At ito po yung nangyari mga kababayan sa loob po mismo ng Malacanang na kung saan mga kapatid nandyan din po mga kababayan itong mga miyembro ng Supreme Court, itong mga justices na appointees ni former President Duterte. At sa iba pang mga balita mga kababayan na ating tatalakayin dito sa bidyong ito mga kapatid, President Bongbong Marcos mga kababayan talagang nadismaya sa kanyang nasaksihan, no? Sa mga flood control projects ng gobyerno dyan sa Baluarte mga kapatid ni Joel Villanueva sa Bulacan. Nako mga kababayan, paparty-party na itong si Villanueva, pero mga kapatid, yung mga flood control projects pala dyan sa kanilang Baluarte ay pinapabayaan lamang at hindi man lang pinapalo up kung maganda ba at quality yung pagkagawa. And ito guys yung flood control projects dyan sa Bulacan mga kapatid ay yan po isa sa mga proyekto mga kababayan na nakuha, no, nitong ni Diskaya. Maya-maya lang pag-uusapan natin yan mga kababayan. Pero bago ang lahat mga kapatid, huwag nyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito mga kababayan, panoorin muna natin ang videong ito at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Surroundings of former President and Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Chis Escudero, and the honorable members of the Senate who are apparently now applying to be included in the Supreme Court. So dito pa lang mga kapatid, pinitik na po, no? May pahapyaw na pong pagpitik itong si President BBM. At kanyang sinabi dito mga kababayan na itong mga membro daw ni Escudero sa Senado mga kapatid ay trying hard daw, no, para maging miyembro ng Supreme Court. Kasi nga ba naman mga kababayan, no, ginamit po kasi ng Senado mga kapatid ang Korte Suprema para maging suporta sa kanilang pag-dismiss dito sa impeachment ni Sara Duterte. Oh, di ba mga kapatid? Biruin mo, saan ka nakakita, no? Impeachment court mga kapatid, mga huwes, no, sa impeachment court. Wala pang hindi pa nagsisimula yung trial, may dismissal na kaagad. O kaya ngayon mga kapatid, pinitik sila dito ni President BBM. At ito pa mga kababayan, itong susunod na sasabihin ni President Marcos, talagang nabulunan dito mga kapatid, itong si Escudero. Ito, pakinggan nyo mga kababayan. Nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niyo na mag-Supreme Court, paano naman? Oh, sabi ni President Marcos mga kapatid, no, nagkaroon lang kayo ng otoridad. Gusto niyo na agad mag-Supreme Court. Oh, di ba mga kapatid? So dito pa lang mga kababayan, parang binuhusan ng malamig na tubig mga kababayan itong Senado ni Escudero. Senado na ni Escudero yan ngayon mga kapatid. Hindi na po yan Senado ng taong bayan. Kasi po ang nasusunod na dyan mga kababayan is si Escudero na po, no? At yung mandato na tinatanggap ni Escudero ay galing po mga kapatid kay Sara Duterte. Di ba? Kaya tawagin na natin yan ngayon na Senado ni Escudero. Ito, ulitin natin. In the Supreme Court. Nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niyo na mag-Supreme Court, paano naman? Di ba? Mga kapatid, totoo naman no? Nagkaroon lang sila
ng kaunting kapangyarihan, mga kababayan, gusto na agad nila, mga kapatid, no, maghari-harian. Oh, sinasalamin na nila yung kanilang mga sarili bilang kawani, no, or tawag ito, parang kadugtong ng Korte Suprema. Di ba, mga kababayan? Napakasimpleng mensahe lang po nito, mga kapatid, na binitawan ni President BBM. Pero mga kababayan, bumaon talaga ito, panigurado. Bumaon talaga ito sa mga utak, no, nitong mga senador na alipores ni Escudero. At maging kay Escudero, mga kapatid, talagang bumaon to, no, sa kanyang kukote, mga kababayan. Diba? Biruin mo, i-call out kayo ng presidente tapos may mga ganyang bibitawang mga pananalita ang presidente. Oh, diba? Sobrang bias kasi, mga kapatid, at hindi na po naaayon sa ating konstitusyon itong ginagawa ngayon ng Senado. Idagdag mo pa itong suporta ng mga justices na appointees ni Duterte, abay lumaki ang ulo nitong mga senador na ito, mga kababayan. Kasama na dito itong si Escudero. Oh, ulitin natin, no? For the last time, ulitin natin, no? Senate President Cheese Escudero and the honorable members of the Senate who are apparently now applying to be included in the Supreme Court. Minas ka, no? Biruin mo, nakapagsalita ng ganyan ang ating presidente. Ibig sabihin, mga kapatid, dahil kinall out sila ni President Marcos, ibig sabihin, no, warning na ito sa kanila. Oy, hindi yan ang mandato sa inyo, no? Hindi nyo dapat inaabuso ang inyong kapangyarihan. Hindi porket meron kayong kapangyarihan, no, na magdesisyon, meron kayong kapangyarihan na magpatupad ng kung anumang mga batas or gumawa ng mga ganitong mga batas, pwede nyo nang abusuhin yan. Parang ganon ang mensahe nito, mga kababayan. Kaunting kapangyarihan pa lang ang inyong nakukuha, no? Inyong mga natatamo, ganyan na kayo, no? Kung umasta kayo, parang Korte Suprema na rin. Diba? Parang ganon yung mensahe dito ni Pangulong Marcos, mga kapatid, no? It's just a reminder, mga kababayan, ni President BBM dito sa mga lintik na mga politiko na ito. Nire-remind lang niya, umayos kayo, 'di ba? Ang taong bayan, no, naghahangad ng accountability, no, dito sa mga budget na nawala. Gusto ng hustisya ng taong bayan. Kaya wag kayong umasta na parang kayo ba, no, kayo yung Korte Suprema. Kasi yun ang mensahe ng presidente dito, no? Trying hard sila, mga kababayan, no, na maging Supreme Court, 'di ba? Ikinukonsidera nila yung kanilang mga sarili, mga kapatid, no? Nakapantay ng Korte Suprema. Biruin mo, wala pang hindi pa nagsisimula yung impeachment ni Sara, dismissal na agad ang sigaw ni Bato at ni Marcoleta. Kaya dito, mga kababayan, kinall out sila ng presidente, no? Although pabiro, no, nakatawa ang presidente, pero mga kabatid, baon na baon ito, no, sa kanilang mga kukote. 'Di ba? Baka pala na lang ng mukha yan, mga kababayan, kung hindi pa nila ito, no, i-internalize, mga kapatid, at iintindihin ng mabuti itong sinasabi ni President Marcos dito. Tuloy. Applying to be included in the Supreme Court. Nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niyo na mag-Supreme Court, paano naman? How will Cheese pass his legislation? Biruin mo, nagkaroon lang kayo ng autonomy, nagkaroon lang kayo ng kaunting kapangyarihan, gusto niyo na agad maging Supreme Court. Ang tawag dito, ang inaano dito ng presidente, mga kapatid, is yun nga, no, nagdesisyon na sila kaagad. 'Di ba? Nagdesisyon na sila kaagad, mga kababayan, na i-dismiss yung impeachment ni Sara. Biruin mo, mga kapatid, hindi pa nagsisimula ang trial ng impeachment ni Sara, may dismissal na agad na mungkahi. Hindi pa nalatag ang mga ebidensya, may dismissal na kaagad. Never na discuss, mga kapatid, ang mga ebidensya. 'Di ba? Ang pinag-uusapan lang nila is dismissal lang ng impeachment ni Sara. Tapos, noong mabatikos na sila, ginamit nila ang Korte Suprema.
Diba? Ginamit nila ang Korte Suprema in support, mga kabatid, doon sa kanilang mga sa mungkahin ni Bato, no, at ni Marcoleta na dismissal. Eh, mga kababayan, si President BBM pinitik itong mga lintik na mga politiko na ito. Na mga utak eh. I mean, real talk lang, mga kababayan, na wala talaga silang mga sentido komon, mga kapatid, ano. Ang iniisip lang nila is yung pansarili lamang nila na mga interes. Oh, yun lang, no? Kung saan sila kikita, saan mapupuno yung bulsa nila, doon sila. Biruin mo, makatanggap kayo ng ganyang biro, no? Although biro lang yan, pero mga kapatid, malaman talaga yan, no? Kahit ako nga na paano ko, grabe naman si PBBM. Kailangan mo ba talagang sabihin yan? Pero mga kababayan, kailangan talaga no? Para matauhan itong mga lintik natin na mga senador. Itong mga senador ni Escudero. Eto, mga kapatid, mapunta naman tayo dito sa pangalawang balita na kung saan, mga kababayan, itong si President BBM ay nagulat talaga, mga kapatid, dito sa nangyari, no, sa mga flood control projects ng gobyerno dyan sa Bulacan. And ito na nga, mga kababayan, itong si Villanueva, pa-easy-easy lang, mga kapatid, no? Pa-birthday party pa sa National Museum. Samantalang itong kanyang mga kababayan dyan, ano, sa Bulacan, nalulunod na sa baha. Oh, tapos, mga kababayan, wala man ng wala man ng inisyatibo na tignan itong mga flood control projects ng gobyerno, at i-follow up kung tama ba, substandard ba, o quality ba. Diba? Hindi man lang, mga kapatid, nagtaka si Villanueva kung bakit binabaha pa rin itong kanyang lugar sa kabila ng mga flood control projects ng gobyerno. Ang inuna lang kasi nila, mga kababayan, itong kanilang pagiging makasarili. Diba? Wala silang pakialam, no? Dahil malayo pa ang eleksyon no? Wala silang pakialam, mga kapatid, dito sa kanilang mga constituents. Biruin mo, nire-representa mo ang Bulacan, tapos pinabayaan mo ang Bulacan, no? Pinabayaan mo malunod sila sa mga sa mga baha na nangyayari diyan ngayon sa kanilang lugar. Grabe tuloy. Sinita ni Pangulong Marcos ang mga ininspeksyong flood control project na kung hindi sira-sira ay pangit ang kalidad o hindi pa natapos. Nakatutok si Jonathan Andal. Pagkapa ni Pangulong Bongbong Marcos sa dikeng ito sa Kalumpit, Bulacan. Yung simento rito, nadudurog sa kamay. Grabe, mga kapatid, presidente na mismo, no, ang pumunta dyan at kinapa niya, mga kababayan. At siya mismo, no, nasaksihan niya na substandard, mga kapatid, yung ginawa na flood control projects ng tawag ito, ng contractor dyan sa Bulacan. At ang contractor niyan, mga kababayan, no, ay walang iba, mga kapatid, kundi itong si Diskaya. Diba, mga kababayan? Napakagaling tuloy. Dismayado ang Pangulo dahil sira-sira, butas-butas at nakausli na ang mga bakal sa bahagyang ito ng dike sa Barangay Frances. Sobrang nipis nito, mga kapatid, Sobrang nipis, mga kababayan. Diba? Halatang walang tibay yan, mga kapatid. Oh, bakit ka mo nagkaganyan? Siyempre, mga kapatid, yung budget kasi na para dyan, binulsa na. Kumita na, mga kababayan, yung ating mga congressman dyan. Oh, si Diskaya din, kumita na rin. Halimbawa nga, mga kababayan, gaya sabi ko sa inyo, halimbawa, ang isang project is around 100 million. Diba? 30% dyan, mga kabayan, mapupunta talaga sa corrupt na congressman. And another, mga kapatid, another 40% mapupunta naman sa contractor. Siyempre, kailangan kumita ng contractor. No? The rest, yung 30% na naiwan, mga kapatid, no, mapupunta po yan sa proyekto. Ngayon, mga kababayan, hindi na po, no, kayang i-sustain yan yung proyekto. Kaya ang gagawin nila dyan, mga kapatid, no, titipirin ang materyales. That's why nagiging substandard yung proyekto ng gobyerno. Ganun po yan, mga kababayan. Ganon nila minanipula, mga kapatid, no, itong mga
proyekto ng gobyerno. Ganun nila binababoy. At ang mas worst pa dito, no? Ako, naniniwala ako na kumikbak dito mga kababayan, si Villanueva. Kaya tahimik. Diba? Naniniwala ako dyan. Sa personal opinion ko lang, kumikbak yata dito talaga mga kapatid, si Villanueva. Kaya hindi niya ito inuusisa. Kasi pag inusisa niya, baka tamaan siya. Ganun lang yun mga kababayan. Tuloy. Butas at nakausli na ang mga bakal sa bahagyang ito ng dike sa Barangay Francis. Malabnaw yung simento na ginamit. Nagtipid sa simento, nagtipid sa... Talagang titipirin nila yan. No? Kukunti na lang kasi yung naiwan sa budget niyan eh. Naibulsa na lahat eh. Kumita na sila. Ngayon, ang natira, yun na lang ang pagkakasyahin. Para lang may maipakita na proyekto, mga kababayan, sige, tipirin natin hanggang sa makompleto natin yung project. Regardless, no, kung pangit yung quality. Regardless kung substandard yan, basta may mai-report lang tayo. Kitang-kita naman kanina mga kababayan, kinapa ng presidente, nadurog agad yung semento. Talagang walang tibay. Bakit kamo? Siyempre mga kabatid, tinipid na yung materyales eh. At ang mas worst dyan, yung mga materyales dyan mga kababayan, triple po ang presyo. Ang galing talaga. Tuloy! Una yung simento, ganyan lang kakapal. Dapat 18 centimeters. 18 cm, mga 8 inches, parang kalsada. Pero napansin din ng Pangulo, nagkaisla na sa gitna ng ilog. Nako. Animal. Nagkaisla na sa gitna ng ilog. Ibig sabihin mga kababayan, kaya nagkaganyan, hindi po hinukay yan ng maayos. Hindi hinukay yan mga kapatid. Kasi dapat yan, di ba pag nagkakanal tayo mga kababayan, para maiwasan natin bumaha yung bakura natin, kailangan malalim yung kanal. Eto mga kababayan, hindi po. Nagkaroon pa ng isla sa gitna ng ilog. Isang patunay mga kapatid na sobrang babaw lang po niyan. Kaya pagbuhos ng ulan mga kababayan, aapaw agad. Yun po yan mga kabatid. Tuloy. Ito yung isla sa gitna ng ilog. Kung makikita ninyo, tinubuan na ng mga damo, tinubuan na ng mga halaman. Ibig sabihin yan, ganyan nakababaw yung ilog na ito. Nagtataka ngayon ng presidente. Kasi ang dumarating daw na report sa kanila, nagkakaroon naman ng dredging dito. Tignan naman ninyo, paano magiging completed yan? Tignan ninyo. May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Ibig sabihin matagal. Grabe mga kabatid, mismong Presidente Marcos na ang bumaba dyan. At nasaksihan niya talaga mga kababayan. Yung kabulastugan nitong mga kontraktor na nangontrata niyan. Walang iba kundi si Diskaya. Si Diskaya daw may hawak niyan mga kababayan eh. Ayon doon sa balita na napanood ko sa ANC yata yun. Kay Diskaya daw yan mga kababayan na proyekto. Ito namang si Villanueva, wala man lang imik. Senator, magkano ba talaga? Diba? Magkano ba talaga kinita natin dyan? Bakit parang tikom na tikom yung bibig mo? Pero nagawa niya, mga kapatid nagawa niyang magpabongga ng kanyang birthday sa National Museum. Habang yung kanyang mga kababayan, ayon mga kapatid, apektado sa mga nangyaring baha, dala ng mga kalamidad, dala ng mga bagyo na pumasok nitong mga nakaraan. Nag-effort ba si Villanueva? Wala. Pero kung umasa sa Senado, akala mo kung sino magaling eh. Pero mga kapatid, pagdating dito, sa kanyang lugar, kung saan yan yung lugar na kinikilala siya. Diba? Pansin nyo pagka nagsisinate hearing, let's recognize this gentleman from Bulacan. Nire-represent mo yung Bulacan, 'di ba? Pero ngayon tingnan mo, yung mga kababayan mo nagsasaper sa mga baha diyan dahil yung mga flood control projects ampaw. Kinurap yung budget. Saan ka ngayon, Villanueva?
Kaya siguro tahimik tong lintik na to mga kapatid. Dahil ako naniniwala ako. No, kaya nananahimik yan dahil siguro may kinikbak din talaga yan. Take note guys anak pa no ng church leader mga kapatid na kung saan nagtuturo po ng mga salita di umano ng Diyos. Hindi na nahiya. Ang kapal ng muka. Dalay. Tagal na silang hindi nagde-dredge. Oh. Although sa report namin, nagde-dredge sila. Ayan na naman. Pahanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private. Nako, Villanueva, tatamaan ka dyan. Gentleman from Bulacan, Senator Joel Villanueva. Tanong, magkano ba sen? Magkano ba ang halaga ng pinantapal dyan sa bibig mo para wag ka lang mangialam? Diba mga kapatid? No? Kaya nananahimik, kumita. Ito real talk lang to mga kababayan Real talk lang to. Kasi kung totoong concern siya sa mga kababayan niya, dapat siya mismo ang namumuno dyan. Pero ngayon dahil mismong presidente na ang nakasaksi kung paano kinurap ang budget ng flood control dyan sa Bulacan, malamang sa malamang magbibida-bida na naman yan. Diba? Magbibida-bida na naman yan. Kunwari mga kapatid, maggagalit-galitan na naman yan. Diba? Ganun naman talaga ang senaryo lagi. Diba? Kung kailan yung medyo nakatutok na sa kanya yung camera dahil siya na yung nasa hot seat. Agad-agad mga kababayan, magbibida-bida, magdadrama-drama. Common na mga gawain ng mga walang kwentang politiko. Nako, kawawa ang Bulacan. No? Kaya next time, no, ayusin niyo yung pagboto nyo. 'Di ba? Huwag yung nagpapabili kasi kayo eh. Ay, resulta ngayon, ayan. Asan si Villanueva? Gentleman from Bulacan pa. Ulol! Tuloy. At kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Huwag sila managot sa akin, managot sila dito sa mga tao dito. Villanueva, managot kayo dyan. Diba? Dala-dala mo yung pangalan ng Bulacan eh. Dapat managot ka dyan Joel Villanueva. Diba? Pinakilala mo yung sarili mo. Gentleman from Bulacan kuno. Pero nung nagkandalitsi-letsi na yung mga taga Bulacan, wala. Nag-birthday party pa. No wonder kung bakit may kaso. Tuloy. Inilabas ng Malacanang ang listahan ng 7 kontratistang nakasungkit ng mga flood control projects sa Barangay Francis, Kalumpit mula 2022. 8 kontrata para sa 7 kumpanya ang nakalista. Ang halaga pag pinagsama-sama, mahigit kalahating bilyong piso. Nako. Mahigit kalahating bilyong piso yung kontrata. My goodness. Ibig sabihin mga kababayan, around 400 million yan. Siguro mga kabatid, sa 400 million, kasi kulang-kulang daw magkalahating billion eh. Ang half billion mga kababayan is 500 million yan eh. Siguro mga kabatid, yung ginamit na lang dyan is mga around 80 million na lang. Kaya imbes na ganito kakapal, yung simento mga kababayan, ganito na lang. Ganito na lang mga kapatid. At kulang-kulang pa sa semento yan. Nakita nyo kanina, hinawakan ni PBBM mga kapatid, nadurog agad. Ibig sabihin mga kababayan, wala talagang tibay. Kulang yung semento na nilagay sa masa. Yung hinalo nilang semento siguro, ang ratio siguro mga kababayan, 100 bag ng buhangin kapalit ng isang semento. No, yun yung ratio mga kapatid na ginamit diyan. Kaya pagka piga mo yung yung semento na natuyo na, nadudurog agad. Kasi halos buhangin na lang, wala nang semento mga kababayan. Di ba? Ganun kagaling mga kapatid. Itong si itong si Villanueva. Walang pakialam kahit binababoy na yung kanyang lugar diyan sa Bulacan. Wala talaga
ka siyang pakialam, malayo pa kasi election eh. Tsaka ko na kayo papansinin pagka malapit na ang halalan. Hindi ko pa naman kayo kailangan ngayon, kaya kanya na muna tayo. Realidad mga kababayan, although nakakatawa man, pero realidad po yan mga kapatid. Tuloy. Lumabas din sa inspeksyon ng Pangulo na putol ang dike sa Kalumpit at may butas na 50 metro. Kaya pag umaapaw ang ilog, tumatagos ang tubig papunta sa Barangay Frances, lalo na kapag high tide. Ang Kawawa talaga. Biruin mo yan. Grabing corruption yan mga kapatid Diyos ko po. Tuloy. naturang butas diretso sa bahay ni Edgar na isang buwan ng lubog sa baha. Ito yung mag-high tide, ganyan kami, na sasapul ng tubig. Please, magawa yung duty na yan. So hindi nakatulong ang dike? Hindi. Worse ka. Pero inyo yun, ginawa ng dike mga kapatid. Ginawa ng dike para maging daanan sana ng mga tubig, tuwing bumabaha. Ginawa yung dike, para sa intensyon na makatulong sa mga residente. Pero imbis na makatulong sa mga residente, mga kapatid, naging perwisyo. Biruin nyo yan, mga kababayan. Diba? Itong mga residente na yan, tulad ito ni Nana, hindi magsisinungaling yan. Bakit kamo? Sila yung apektado eh. Sila yung nakalubog eh. Oh. Diba? Hindi magsisinungaling yan. Talagang sasabihin nila kung ano yung totoo dyan, mga kababayan. At ang katotohanan nga, mga kapatid, wala. Naging perwisyo pa sa kanila. Yung ginawang flood control projects ng gobyerno. Kanino isisisi yan? Kay President Marcos. Diba? Kaya ang presidente ngayon, mga kapatid, gusto na talaga niyang panagutin yung mga lintik na yan. Gusto talaga niyang managot. Yung mga politiko, na involved dyan sa flood control projects. Kaya ikaw, Joel. Ikaw, baka yung ginastos mo dyan sa birthday mo, galing yan sa project dyan, Diba? Gentleman from Bulacan pa, Tuloy. Nagpasisid din ang Pangulo ng mga scuba divers sa Pampanga River sa Kalumpit at natuklasang makapal na ang putik sa ilalim at hindi na nakadikit ang beam sa anumang pundasyon o sheet pile support doon. Grabe, Biruin mo. Imagine nyo ba yun, mga kababayan? Yung beam sa ilalim, mga kapatid, hindi nakadikit, mga kababayan. Hindi nakadikit. Nakaangat siya, mga kapatid. Ibig sabihin ng mga kababayan, substandard yung paggawa. Kasi dapat yan, mga kapatid, nakalatag yan sa ilalim eh. Dapat nakalatag yan. Kasi yung uka niyan, mga kababayan, kung malakas yung baha, mga kapatid, may tendency na mapapasukan niya ng mga dalang buhangin o lupa ng baha. Ngayon, pag napasukan yan, pag may awang sa ilalim yan, mga kababayan, ang magiging posibleng resulta niyan, magkakrak yung sa taas, yung umangat na beam. Yun, mga kabatid. Ngayon, pag umangat yan, wala na. Magsisipasukan na yung lupa ngayon, dito sa, parang nakahook, dito sa may kanal. That's why, na-discover nila, mga kapatid, na puro na putik. Puro na putik, mga kababayan. Kasi yung lupa na dinadala ng baha, mga kapatid, nandun na. Doon na pupunta sa taas. Nakaangat eh. May daanan yung putik eh. Imbis na nakukompress yan, mga kababayan, at sa dito lang sa taas talaga dadaan yung tubig, may daan pa doon sa ilalim. Baka nag-crack na nga yan, mga kababayan. Nagka-crack na bawat kwan yan eh. Bawat beam yan, mga kapatid eh. Ibig sabihin, kaya nagkaganyan yan, walang bigat. Kulang yung halo. Ampaw, kumbaga talaga. Ampaw yan, mga kapatid. Kaya ang nangyari, wala. Puro putik na. Kawawa talaga ang proyekto ng gobyerno, mga kapatid. Kawawa talaga. At, ewan ko ba? Siguro, mga kababayan, napapanahunan talaga na pumili naman tayo ng ating mga iuupo na mga susunod na leader. Hanggat
nagpapabili kayo, yung prinsipyo nyo, binibenta nyo sa kanila, tumatanggap kayo ng 5,000. Kasi yun, gano'n na ngayon kalaki ang mga kababayan, ang bigayan tuwing halalan. Sa Pangasinan, na-experience ko yan, mga kapatid, hating gabi, nagkakabigayan ng 4,000, 5,000. Oh, na-experience ko yan, mga kapatid. Grabe yung mga bigayan ngayon. Ngayon, ito namang mga kababayan natin, tanggap ng tanggap. Oh, 'di ba? Tuwing halalan diyan, nagkakabigayan, tumanggap kayo ng tag-iilang libo lamang. O ano ang kapalit ng tag-iilang libong tinanggap nyo? Baha. Kayo lang din, no? Kayo lang din ang may kasalanan niyan kasi pag bumoto sana kayo ng maayos na mga politiko diyan sa inyong lokal, hindi magkakaganyan yan. Oh. 'Di ba, mga kababayan? At ang mas mahirap din kasi, mga kapatid, minsan lahat ng mga tumatakbo parehas mga buhaya. Minsan din hindi mo rin masisisi no. Walang pagpipilian Si ganito buhaya, si ganito buhaya, tapos nagkakasiraan pa. Diyos ko po, tuloy. Lumabas din sa pagsusuri na hindi siksik ang lupa bago binuhusan ng semento ang dike. Hindi rin pare-pareho ang kapal ng semento at posibleng mahina ang concrete mixture na ginamit ayon sa pagsusuri. Yan kasi, mga kababayan, for formality na lang yan para sabihin lang sinemento. Walang pinagkaiba yan, mga kapatid, sa mga alam mo yan, sa mga road projects. Merong dito sa Pangasinan kasi merong ganun Meron akong napansin, mga kababayan, kung saan may budget galing sa local government. No, binadgetan na ipapaayos yung daan. Pero, mga kapatid, ang ginawa nila, para may makita naman na proyekto, ang ginawa nila, pinatambakan lamang, mga kababayan, ng mga bato, yung mga durug-durug na bato, tapos pinatungan ng ispalto. Ganyan din yan, mga kababayan. Kumbaga, mga kapatid, para lang may sabihin, para sabihin lang na-accomplish yung project na hinawakan ni contractor, niluto na lang nila ng kahit ampaw, kahit lasaw, kung sa Bisaya pa, lasaw. Kahit lasaw yung mixture, mga kababayan, tinapal pa rin nila para lang sabihin na kompleto yung project at nagawa talaga nila yung proyekto ayon sa plano. Ngayon, eto na resulta, mga kababayan. Nakita, kitang-kita yung butas na yan. Ibig sabihin, hindi na siksik. Hindi siksik yung pagkabuhos niyan. Ibig sabihin yan, mga kababayan, manipis ang semento. Manipis naman talaga. Kung titignan nyo yung butas na yan. Hindi dapat ganyan, hindi dapat nagkakabutas yan, mga kapatid. Kung makapal yan, hindi nagkakabutas yan. Pero dahil manipis yung mixture ng semento, mga kababayan, tignan nyo, nabutas. At sa ilalim niyan, sa likod niyan, pagka kinapa mo yung butas na yan, mga kababayan, napakalalim pa po niyan bago mo maabot yung lupa. Biruin nyo yan, mga kapatid. Kung dadaanan pa to ng isa pang napakalakas na bagyo, mga kababayan, wala na yan. Pati yung semento na yan na inyong nakikita dyan sa screen nyo ngayon, mga kapatid, wala. Matutuklap din yan. Nabutas na Pag pinasukan niya ng tubig na may current, wala na. Ganon talaga yan. Ang number one kalaban kasi nito, mga kapatid, yung ragasa ng tubig na sobrang bilis. Yung kuryente niyan sa ilalim, mga kababayan, yun yung magpapatuklap niyan. Diba? Substandard Pero si congressman, si contractor, hayahay. Easy-easy lang. Si Diskaya ngayon, wala na. Pangiti-ngiti lang, pakapi-kapi lang. Gaganda ng mga mansion yan. May mga high-end, mga luxury cars pa yan. Diba? Hindi na nahiya, mga kapatid, Ilang mga Pilipino ang napirwisyo dahil sa kanilang pagiging ganid. Ito namang mga politiko na kasosyo, wala, pa-easy-easy lang. Diba? Importante, may pera. Diyos ko po. Tuloy! Ayon sa palasyo, dapat na itong ayusin agad para hindi na lumaki pa ang pinsala na ngayaabot sa 100 metro.
Alam nyo, lugi tayo dito eh. Pag pinaayos yan mga kababayan, no? Pag pinaayos ng gobyerno uli yan, wala na. No? Another pondo na naman mga kapatid ang gagamitin dyan. Diba? Imbis na yung pondo na pang-repair niyan mga kababayan, gagamitin na lang sa ibang programa ng gobyerno na makakatulong sa mga Pilipino. Ang mangyayari dyan mga kapatid, ang ingay naman. Ang mangyayari dyan mga kababayan, no, imbis na para sa mga ibang programa ng gobyerno yung pera, itatapal na lang dyan. Diba? Yan talaga ang mangyayari dyan mga kapatid. Kawawa ang bansang Pilipinas kung ganyan, paulit-ulit. Diba? Ngayon, kung pang remedyo lang ang ilalagay dyan, no, later on, masisira din. Remedyo lang eh. Yung buong pundasyon, hindi kasi solid eh. Diba? Kaya, wala na mga kababayan. Sa ayot sa gusto natin, kailangan talagang ulitin yan. Kailangan talagang hukayan uli yan mga kapatid. No? Kailangan talagang maghukay dyan ng mas malalim na hukay para pag nagkaroon ng baha, no, hindi basta-basta aapaw. Diba? Kasi malalim yung hukay eh. Dyan kanina mga kapatid, nakita nyo naman. No? Kitang-kita naman natin mga kababayan, nagkaroon na ng isla sa gitna ng dike. Biruin mo yan kung gaano kababaw yung tawag doon, yung dike mga kapatid. Sa Barangay Bulusan naman, sa Kalumpit pa rin, sinita ng Pangulo ang Malaghost Project na proyektong inireport ng tapos kahit kulang pa ng 200 metro. At isa pa to? Grabe. Ay, nako. Ano bang nangyayari dyan? Di ba? Inireport mga kapatid na tapos kahit kulang pa. Grabe ano. Kawawa mga kapatid, ano, yung mga pondo na inilalabas ng gobyerno tapos mga kababayan ganito, no, ang kinalabasan ng mga proyekto ng gobyerno. Biruin nyo yan. Kung gaano nila binaboy mga kapatid itong mga project na ito ng ating gobyerno. Walang mga awa, grabe. Butas-butas pa. St. Timothy ang kontratista dito. Kaya titingnan natin. Patay ka dito, Diskaya. Presidente na mismo nag-call out sa'yo, St. Timothy. Yung St. Timothy kasi mga babayan, pagmamayari daw yan kasi ng mga Diskaya. Kaya patay ka talaga dito, Diskaya. No? Sunog ka talaga dito. Mamaya niyan mga kapatid, ano? Biglang ikanta ni Diskaya, kasi po Your Honor, si ganito kasi, nag-cut kasi sila ng ganito eh. Tapos itong si Senator, ganito din eh. Nako, malamang sa malamang mga kapatid, pagka nagkagipitan dyan, no, kakanta talaga yang si Diskaya. Malalaman natin kung sino mga politiko, no, ang nakinabang sa pera ng gobyerno na inilaang bilang budget dyan. At ang mas worst dyan mga kababayan, baka si Joel madamay, no? Kasi Senator, sabi ni ganito ni Senator, kailangan kasi, no? Kailangan daw kasi ng ganito para pang birthday. Nalinti ka na. Tuloy. Kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Wala silang pakialam dyan? Wala silang pakialam dyan. No? Yung isa nga nagpa-birthday na sa National Museum eh. Gentleman from Bulacan pa yan. Grabe mga kapatid, ano? Dala-dala mo yung pangalan ng lugar nyo, tapos wala ka man lang ginawa. Grabe. Pangatlo ang St. Timothy sa 15 nakakuha ng pinakamaraming flood control project sa nakalipas na 3 taon. Sinisikap pa namin kunin ang pahayag ng mga kumpanyang inilista ng Malacanang. Para sa GMA wala na yan. Dapat dyan kulong. Dapat magkaroon, ewan ko lang kung agree kayo, pero ako, dapat magkaroon tayo ng batas na kung saan mga kabatid, no, lahat ng mga tawag dito, tulad dito, no, mga proyekto ng gobyerno na binaboy ng mga kontraktor, dapat pagkaganyan, wala nang litis-litis pa.
No? Pag lumabas sa investigasyon na kinurap yung budget, dapat kulong na. Kasi yung mga contractor na yan, gagamitin lang nila yung pera nila eh. No? Para mag-hire ng mga magagaling na mga abogado. Yung magaling mang baliktad, tulad ni Topacio. Yun, mga babayan. Gagamitin nila yung pera nila, no, para malusutan. Dapat pagka ganyang napatunayan, wala nang hearing-hearing, dapat no bail. Wala nang apil-apil, 'di ba? Dito kasi sa Pilipinas, mga kabatid, no, pag na-convict ka, pwede ka pang mag-file ng apila mo sa Court of Appeals. Ngayon, pag mukhang pera yung mga nilapitan mo dyan sa Court of Appeals, makakalusot ka. Babalik ta rin. Diba? I mean, real talk lang mga kababayan. No, real talk lang. Ganon sa Pilipinas. Diba? Wala kasing pakundangan dito mga kabatid, yung corruption. Yung palang pagtanggap ng mga abogado ng pera galing sa masama, ewan ko ba? Kung anong tawag dyan, hindi pa ba corrupt yan? Diba mga kabatid? No? Mahirap i-explain eh. Pero sa totoo lang, mga kababayan, yun naman talaga ang totoo sa Pilipinas. No? Madali lang maabswelto sa mga kinakaharap mong kaso pag may pera ka. Kaya itong mga lintik na mga kontraktor na to, malalakas yung loob nila mangurakot, mga kabatid. Alam nila, no, pagka nagkagipitan man, pwede naman nilang gamitin yung mga kinurakot nila. Diba? Magkano lang ng mga abogado ngayon eh. Bigyan mo lang si attorney ng 10 million. Attorney, bigyan kita ng 10 million. Mag-focus ka lang sa akin. Huwag ka mo nang tumanggap na ibang kliyente. Or kaya 20 million, wala na. Matik, no? Ganun lang mga kabatid. Yung mga abogado naman, ang sa kanila lang naman dyan is kumita sila. Wala silang pakialam mga kababayan. Kung ilang mga Pilipino ang nabiktima niyan. Diba? Ganun lang yun eh. Anyway guys, napakahaba ng vlog ko, 42 minutes. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike ang ating video. Ano? At paki-comment na rin dyan mga kabatid, ano, ng inyong mga personal na opinion. Pero kayo ba, ano, bago tayo magtapos, tatanungin ko kayo, naniniwala ba kayo mga kabatid na kumikbak din dito si Villanueva? Naniniwala ba kayo? Kasi ako hindi sa ini-influensyahan ko kayo, pero ako mga kabatid, kaya tahimik si Villanueva pagdating sa issue ng mga flood control projects dyan sa kanyang lugar na kung saan nire-recognize siya as gentleman from Bulacan, kaya tahimik siya mga kababayan dahil naniniwala ako meron din kinikbak dyan si Villanueva. Alam po yun. Hanggang dito na lang. Adios.